So welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So liwanagin lang natin itong nakita kong comment, medyo napukaw yung pansin ko dito sa comment na ito, na kung saan ay nagsabi siya na walang nakukulong sa utang pero sa breach of contract meron. Actually itong nag-comment na to is biktima naman dahil nagtanong siya sa akin ng nakaraan about sa Digido kung paano raw tanggalin yung yung account niya o i-delete yung account niya doon. Pero kaya sabi ko nga, maaring itong nag-comment na ito ay walang masyadong naintindihan or hindi na unawaan kung ano yung breach of contract. Kaya niya nasabi, intindihin natin yung nag-comment, hindi siya agent, hindi siya kung ano man, maaring hindi lang niya naunawaan yung breach of contract. Kaya niya sabing sa breach of contract may nakukulong o mayroong nakulong. Linawin natin, sige, hinanap natin kay paring Google bukod sa pag-aaral ko sa pag-intindi at pag-aaral sa breach of contract. Breaching a contract is generally not considered a criminal offense unless it involves something like fraud. It is considered a matter between private parties rather than something that affects society as a whole. Butas ang kabuuan. Sa mga ka-Johnny, butas to eh. Kabuuan pala. Sorry. Sa mga ka-Johnny, siyempre pagkatapos natin aralin kay Google tong breach of contract at manood sa mga lawyer dito sa YouTube, nagkaroon na tayo ng mas malawak na pangunawa. At yung lawyer na yun na pinanood ko is last year pa, 2020, sumikat na. Nagsimula siyang magsimula dun sa mga civil case kung paano gagawa ng parang. Then naintindihan ko naman siya, nag-guess ko kung ano yung ibig sabihin ng mga breach of contract. Breach of contract is iba-ibang klase, case to case basis, sabi nga niya ni attorney. So yun ngayon, si attorney kilala ngayon to dahil sa viral lagi yung ginagawa niya, pero kilala niya to malamang, lalaki siya. So yun, yung breach of contract is case to case basis. Meron kasi iba't ibang klase ng stage or something na basihan or lugar, like breach of contract, contract of services, contract of performance, contract of signing, mga ganun. Kaya maraming ibig sabihin ng contract yung breaching of contract. Paano kung sa loaning, sa lending, mga ka-Johnny? Kasi ang madalas na nakikita siguro ng ating nag-comment is laging ginagamit yung certain breach of contract, nakulong o makukulong, mga ganun. Okay? Kasi ito lagi sinasabi sa text, we will file a case against you, yung mga text ng mga agent, di ba? File a case against you because of breaching of contract parang resulting to estafa or fraud, at we will file a case on small claims court. Yun ang madalas na sinasabi ng mga agent sa text, di ba? Tsaka sa mga email, yun yung madalas dyan. Kaya yung pinapanako dyan, yung breach of contract, doon nagsisimula hanggang sa may estafa yung kaso mo, kahit naman utang naman yung pinag-uusapan. Kung tutuusin yung pag-breach ng contract sa OLA, sa mga online lending app, mas mauuna pang makasuhan yung OLA kasi sila yung mostly dyan na nagbabiolate Kasi bakit? Example ko sa inyo, yung Digido, di ba? May kontrata, sinasabi nila, may terms and conditions na nag-agree tayo doon. Yung terms and conditions na yun, pumunta tayo dahil yun ang alam natin na pagkakaintindi na umutang tayo ng 3,000, binigay niya is 1,500, example lang to tapos dumating yung due date, yung tulad kahapon na inalok sa inyo, hindi naman due date pa, pero may tubo na agad, di ba? Actually, ang gumagawa naman, yung breach of contract na to, yung OLA yung OLA na kagad ang sumasablay dun sa pag-breach o sa paggawa ng mali, o hindi siya sumunod sa rules and terms and conditions niya mismo. Siya mismo yung sumuway, di ba? Kasi dapat talaga OLA talaga makakasuhan doon kasi magugulat ka na, uy, ba't na 40% agad, wala pa akong due date, di ba? Pero itong breach of contract na to, mga ka-Johnny, na lagi ginagamit, naranasan ko rin magkaroon ng breach of contract doon. Sayang nawala yung papel ko doon sa iyon. Ngayon, bakit pumasok ako sa breach of contract pero hindi ako nakulong? Dito pa rin ako. Bakit i-explain ko sa inyo bakit. Yung breach of contract na yon is for 1 year. Yung utang ko sa kanila sa Ion Credit ito. Last December 2019, nagsimula ako maghulog 151,515 monthly hanggang sa dumating yung March 2020, nagkaroon ng pandemic, nag-stop. Siyempre, pandemic, nag-lockdown. Pero hindi ako nanang dahil nga nagkaroon na exemption yung mga pautang dahil nga wala tayong mga trabaho. Ba, explain ko na walan tayo ng mga trabaho kaya
Ayun, huminto. Tapos nung unti-unti bumabalik na, nag-okay-okay na tayo after pandemic. Medyo nag-okay na yan. Nakakabuelo na tayo ng konti. Pero hindi pa dire-diretso yung pasok. Medyo kaka-receive na ako ng mga email. Yung number ko kasi nawala na yon dahil nga iba na yung cellphone ko dahil nga nagamit ko sa financially problems na nagamit, kaya iba ni cellphone ko ngayon, iba na yung mga number ko, iba-iba. Kaya ngayon, nung dumating na nung demand letter, unang dumating demand letter, nabasa ko doon. Sayang, papakita ko sana sa inyo, nakasulat yung breach of contract. And then, kinausap naman nung may-ari ng bahay namin kung saan ako naka-address sa Caloocan. Nagkaintindihan naman sila na sasabihin sa akin na natanggap na yung pagpunta nila ron, o na kausap na yung may-ari ng bahay. Ako na yung kinausap, tinawagan ako. And then, yung demand letter, nakuha ko, andun nga. And then, ako na yung gumawa ng paraan. Total, nag-iwan naman sila ng number doon sa may-ari ng bahay namin sa Caloocan. Tumawag ako. Then, nakiusap ako na pwede bang hulug-hulugan yung kontrata. Pero yung kontrata na yon, which is wala na yung interest, ang ibabalik ko na sa kanila is yung principal amount na natira. Like, 9,000 na lang yata, something ganun. Basta yun yung anong pagkakatanda ko. 9,000 na lang yung huli ko nakita sa email. Pero, dahil nga sa pakiusap ko, binalik na nga lang ng ganoon, tapos hulugan pa. Basta monthly ang ibigay. Hindi na babae naman ako. Hindi naman ako na ng breach of contract kasi naiusapan kami. Ngayon, nahulugan ko siya tulog. So, kung mga 3 buwan, diretso. Then after 3 months, ayun, nagkaroon na naman ng financial problem. Di naipit, nakiusap ako, ayaw nang pumayag na medyo, parang naiinis na dahil gusto nga, kahit nahulugan ng lang naipit pa. Pero ginawa ko ng paraan noong that time, nabayaran ko yung natira, siguro nga sa 4-5 na lang yata yun. Ayun, nagabayaran ko naman, naging okay naman na. Kaya sasabing breach of contract, makukulong ka. Hindi, kahit hindi mo pa nabayaran yun mga kadya, ililino ko lang sa inyo. Yan yung breach of contract na yan. Para lamang yan, sa mga makukulong, is kung kunwari ako, nakipag-usap ka tulad na sa iyon. Tapos ako naman, nagsabi, babayaran ko kayo by check. Tapos nung binayad ko, punta yung binayaran ko, issue, nagpapalit na ng cheque, at tumalbog, doon na papasok yun, yung breach of contract, na naging fraud na siya, naging estafa. Mga kadyan, nag-gets niyo sana, no? Kasi nagbayad ako ng isang talbog na cheque. Ibig sabihin, lalabas ko, parang niloloko ko sila dahil hindi sila nakasingil sa akin. Gayong yun, pinangako ko, nababayaran ko sila. Pero tumalbog yung cheque at talaga papasok na sa swindling yon, sa estafa, dahil nga nagkaroon ng fraud, pagkaroon na ng panloloko doon sa usapan doon, kaya nagkaroon na ng yun na papasok yung pagkakulong yun sa estafa na yon. Pero kung katulad natin na hindi lang tayo nakapagbayad, breach of contract, makukulong ka, hindi, napakalabo po mangyayari ng mga kadyani. Pwede ka pa kasi pag-usap pero kung medyo hindi na maganda yung ginagawa ng mga agent tulad niyan, nagkakaroon ng illegal interest rate, hidden charges, illegal processing fees, tapos sabihin nila breach yung contract, makukulong. No, mas makukulong pa rin talaga is the OLA dahil nga sa sobrang harassment, unfair debt collection, illegal interest rates mga kadyani. Sana naliwanagan yung nag-comment na ito na wala rin makukulong sa breach of contract. Depende na lang talaga sa kung paano nagbayad yung loaner o yung borrower o yung sa kakontratahan niya. Kunwari, nakipag-usap siya sa isang kontraktor ng construction worker. Tapos, di tayo nagkaintindihan. Sabi ko, 2 floor, second floor yung gagawin mo. Tapos, ginawa mo sa akin bungalow type. Di nagkaroon tayo ng problema. No? Pwede na tayong magkaroon ng mga damages dyan. Pwede na magsampa ng kaso, mag-file ng case sa court. Yun naman, ibang usapan din yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang breach of contract is case-to-case basis. Tandaan ninyo. Ngayon, kung sa utang, tandaan nyo, sinabi ko, yun lang ang pwede mangyari sa inyo kapag magiging estafa na sa breaching of contract. Saan naliwanagan mga kadyan yung breach of contract na yan, ano lang yan kaya maganda lang pakinggan kasi English, pero kung iintindihin mo, wala kang nilalabag doon kung nakikipag-usap ka. Pero kung sino man yung unang hindi tumutupad doon, kunwari si loaner, si lender nga, si Ola, ang hindi tumupad, siya nga pwedeng kasuhan doon dahil nga magugulat sa mga hidden charges. Sana naintindihan mga kadyan, ito ang yung lingkod kadyan na Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang wala.